pakitago na lang sana ako sa pangalang Jane. Meron akong asawa pero walang anak. Ilang taon lang nung mabulag si Albert dahil sa isang aksidente. Expected ko naman na maraming magbabago sa pagsasama naming dalawa. At alam ko rin na maaapektuhan ang, alam nyo na, sex life naming mag-asawa. At ang pinakahuli ay, ayan, lipstick. Ayan! Bango ko na, bango ko na. Babe! Tapos ka na? Wait lang, malapit na. Ang bango mo naman! Siyempre, ngayon na lang natin na solo tong bahay, no? Kaya, pwedeng-pwede tayong maging maingay. Alam mo, sana kaya natin paingayin to ngayon. Ay, nako. Ito na naman tayo. Babe, paano kung i-postpone muna natin to? Umuwi na rin naman si na mama kaya kahit kailan, pwede natin gawin yan. Ano ba yan? Postponed na naman? Babe, kailangan natin to. Kailangan natin magkaroon ng moment na ganito, okay? Baka hindi na kita masatisfy tulad ng dati. Paano mo naman nasabi? Paano mo nalaman? Sinubukan mo na ba? Hindi pa naman, 'di ba? Kaya paano mo nasasabi na baka hindi mo ako masasatisfy tulad ng dati? Hindi pa nga natin nasusubukan eh. Babe, sige no. Subukan lang natin. Tsaka, hello, sayang naman yung effort ko ngayong gabi. Tingnan mo dali, nagpaganda pa naman ako, tsaka nagpabango. Sige na nga. Gusto ko yung dating Albert na medyo, yung ibalik mo yung pagiging naughty, ganun. Nakakamiss kaya yun. Sige, susubukan ko. Ayan. Braso mo, leeg, at mukha yan. Ayan, alam mo, namiss ko yung mga haplos mo sa akin eh. Siyempre, pati yung mga halik mo. Patikim ulit, ha? Nakakamiss nga. Sabi ko naman sa'yo eh. Gusto kong umibabaw sa'yo. Sige, sige. Ako naman yung kikilos. Sige, sige. Sandali, nasan ka? Ito, babe, balik ka dito. Dali. Tutulungan kita. Hindi, kaya ko to. Ibabaw lang naman ako eh. Madali lang to. Saka kayang-kaya. Babe, ano ba nangyari? Ayos ka lang ba? Aray. Sige, halika dali. Tutulungan na kitang tumayo. Hindi na. Kaya ko yung sarili ko. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Huwag ngayong gabi, hindi ko pa kaya. Ay, kasi naman naisip ko lang na baka akala mo lang na hindi mo kaya, pero pag sinubukan mo, kaya mo naman. Kapag sinabi ko kasing hindi pwede, hindi pwede. Hindi na nga kagaya ng dati, Jane eh. Bulag na yung asawa mo. Marami na akong hindi kayang gawin at isa na yun yung paligayahin ka. To be honest, hindi naman ako nagagalit kay Albert kasi alam ko at naiintindihan ko ang nararamdaman niya. Matindi rin naman ang mga pinagdaanan niya kaya hindi ako pwedeng magalit. Nalulungkot lang ako kasi ramdam ko ang lahat ng pagbabago. Siyempre, may mga pangangailangan din naman ako kaya nahihirapan din akong mag-adjust sa sitwasyon namin. La 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 la. Ganda ng araw ko. Oh, saya-saya mo ngayong umaga, ano meron? Nadiligan kasi ako kagabi. Ay, hindi lang pala dilig. Umulan ng malakas.
at pumaha sa kwarto. Ikaw talaga. Sana all. Ay, bakit ganyan ang reaction, Day? Nangyari? Kasi nga kung sa'yo tag-ulan na, sa akin, ayun, tag-tuyot pa rin. Di ba umalis na yung mother-in-law mo sa bahay niyo? So, ibig sabihin, kayong dalawa na lang yung magkasama. Hindi naman sa kaming dalawa lang. Nandun yung pinsan niya para tumingin-tingin sa kanya pag nasa trabaho ako. Pero, at least, hindi kayo masyadong papansin nung pinsan mo. Oo nga. Pero kahit ganun, wala pa rin namang ganap eh. Wala as in, walang ganap? Bakit? No, ayaw niya. Dahil bulag na nga raw siya. O hindi na raw niya kayang gawin kung ano yung ginagawa niya dati. Nung huling sinubukan nga namin, ayan, nahulog siya sa kama. Tapos uminit na naman yung ulo. Ay nako girl, intindihin mo na lang yung asawa mo. Kumbaga mas habaan mo pa yung pasensya mo. Tsaka isa pa, lambingin mo muna kasi. Ay nako, ano bang paglalambing yung kailangan kong gawin? Nagpaganda na ako. Nagsuot na ako ng sexing damit. Nagpabango. Yun lang. Hello, kakaday. Hindi ka man lang nag-effort. Hoy, grabe ka naman. Effort na yun. Effort noon. Pero, syempre, dahil sa kondisyon ng asawa mo ngayon, upgrade din. Ano nga? Ano ang klaseng effort yung gagawin ko? Shh, simple lang. Ikaw naman ngayon ang kumilos. Ako? Oo. Bakit? Nag-expect ka ba na hindi magbabago ang sex life nyo? Hoy, may kampasana na yung asawa mo ha. Kailangan mong mag-adjust. Kung gusto mong madiligan, aba girl, kilos-kilos din pag may time. Ay, yun na nga. Paano nga? Sige, paano? Hay nako naman, Jane. Ito, parang bata. Ikaw ang magromansa sa kanya. Ikaw ang mag-initiate ng halik. Ikaw ang umibabaw. In short, ikaw ang magtrabaho. Kapag nagawa mo yon, madidiligan na rin niyang petsay mong natutuyot na. May point naman ang kaibigan kong si Chloe, di ba? This time, ako naman ang mas mag-e-effort. Ako ang mas magtatrabaho dapat. Wala namang masama kung ako ang gagawa nun, paminsan-minsan kasi. Kaya ang ginawa ko nun, bumili ako ng magandang pantulog at pabango. Nagpaganda ako kahit hindi naman niya ako makikita. Gusto ko kasing iparamdam sa kanya na feeling pretty ako ng gabing yun para umayo ng lahat sa gusto kong mangyari. Babe, ano naman yung ginagawa mo? Para kang pusa. Dila ka ng dila eh. Ang tungo mo kasi, kaya hindi ko mapigilang halikan ka eh. O tapos mabibitin na naman kita. Tigil na natin to babe, matulog na lang tayo. Ay, no. Hindi, ayoko. Not this time dahil gagawa natin ng paraan to. O paano na naman? Gusto mo bang mahulog ulit ako sa kama? Hindi. Hindi ka na mahuhulog ngayon sa kama kasi simula ngayon, ako muna ang magtatrabaho. Magtatrabaho? Oo, di ba nung hindi ka pa na-aksidente, ikaw ang parating kumikilos, ikaw ang parating nasa ibabaw. Kasi ang gusto mo, wala akong ibang gagawin, kundi mag-respond lang sa mga ginagawa mo. Pero ngayon, ako muna ang gagawa nun. Parang hindi naman pwede yung ganun, babe. Paano ka naman? Basta, mag-e-enjoy din naman ako eh. Saka, don't worry ha, don't worry. Tuturuan kitang kapain ang buong katawan ko. Isipin mo na lang na naka-blindfold ka. Ayaw mo bang i-postpone muna? No, ayoko.
Babe naman kailangan natin to. Tsaka namimiss na kita. Alam mo ba yun? At gusto ko na hindi magiging hadlang yung pagkawala ng paningin mo para hindi magbago ang pagsasama nating dalawa. Mahal naman natin yung isa't isa. Oo nga, oo naman. Pero dapat nating iparamdam yun. Ganun. Kaya huwag ka nang maingay dyan dahil oras na para magtrabaho, okay? So, eto na. Magta-time in na ako. O paano mo naman gagawin yan? Sige nga. Edi, ganito. Okay. Tapos, tatanggalin natin tong sagabal sa baba mo. Ayan. okay. Wala nang sagabal. Ooh. Babe naman, hindi mo naman sinabi na handa ka na rin palang magtrabaho. Ikaw kasi. Don't worry. Akong bahala sa'yo ngayong gabi, okay? Medyo nahirapan kami noong una. Pero nagawa naman naming mabigyan ng pleasure ang isa't isa. At simula nun, naging maayos na ang lahat. Kung ano-anong mga posisyon ang ginawa namin, syempre, ako ang leader. Pero sa bandang huli, parehas kaming nasarapan. Hindi namin ginawang hadlang ang kasalukuyan niyang sitwasyon para masira ang pagsasama naming pag-aasawa. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. At ito, ang aking kwentong SPG Jane. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa mga oras na to. Itago niyo na lang ako sa pangalang Owen, 47 years old at kasalukuyang naninirahan sa Tabaco City, Albay. Ang kwento po na aking ibabahagi ay naganap ilang taon na rin ang nakalipas. Nais ko pong makapagbigay inspirasyon sa mga taga-subaybay sa murang edad. Natuto na po akong dumiskarte para sa sarili. Sa katunayan, ako po ang nagpaaral sa sarili ko. Pang-anim po ako sa 8 magkakapatid. Paghahabi ng banig at abaka ang kabuhayan ng magulang ko noon. Dahil po sa pagiging masipag ko sa trabaho, inampon po ako ng mga magulang ng best friend kong si Chris. Nagbabantay po ako noon sa grocery store pagkatapos ng klase. Tumutulong din po ako sa mga gawaing bahay at kung ano pang inuutos sa akin ng mga magulang niya. Kapag may sobrang kita, nag-aabot po ako ng tulong sa mga magulang at kapatid ko. Plano ko po noong mag-abroad, kaya kumuha ako ng kurso sa welding sa TESDA pagkatapos ko mag-aral ng high school. Sa hirap ng buhay, kailangan kong matulungan ang pamilya ko na makabangon. Nag-aaral pa po ako noon nang maging girlfriend ko si Lorna. Kapitbahay siya ni na Chris. May kaya ang pamilya niya dahilan para hindi ako maipakilala sa mga magulang niya. Umabot po ng mahigit 1 taon ang relasyon namin hanggang sa... Love, alam mo mapapanis na laway mo. Parang kanina pa ako kwento ng kwento, hindi ka naman nagsasalita. May nagawa ba ako masama? Pasensya na, Owen. Marami lang akong iniisip. Malapit na rin kasi ang final exams ko eh. Yun lang ba talaga? Ilang linggo ka ng ganyan. Pwede mo namang sabihin kung may problema ka. Kung may problema tayo, hindi yung ganito. Owen, alam mo namang minahal naman talaga kita. Minahal? Ibig sabihin, may bago na? May iba ka na bang mahal, Lorna? Kung ako ang papipiliin, ikaw pa rin talaga ang gugustuhin ko. Pero si Dave,
kilala na siya ng mga magulang ko. Hindi naman habang buhay na ganito ako. Kaya nga ako nagsusumikap para sa ating dalawa. Bakit naman ganito? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa mga magulang mo. Handa naman akong harapin sila eh. Hindi mo ako naiintindihan. Ibang magalit ang dad ko at baka kung ano pa magawa niya sa'yo. Baka mamaya maapektuhan pa yung trabaho mo. Alam mo namang close sila ng dad ni Chris. Wala na ba talagang paraan? Nakikipag-iwalay ka na ba sa akin? Patawarin mo ako, Owen. Kung pinaasa kita, kailangan kong piliin kung ano makakabuti sa ating dalawa. Huwag na nating hintayin pa na maging komplikado ang sitwasyon. Huwag naman ganito. Alam mo namang mahal na mahal kita. Ano bang saysay ng buhay ko kung hindi na kita kasama? Kung kinakailangan kong magmakaawa ng paulit-ulit, lumuhod sa harap mo, gagawin ko. Huwag mo naman akong iwan. Ang hirap mo namang kausap eh. Hindi mo ba ako narinig? Ano bang hindi malinaw sa'yo sa sinabi ko, ha? Ayaw ko na, Owen. Ayaw ko na sa'yo. Tapusin na natin to. Ganun lang ba kadali para sa'yo nakalimutan ng lahat ng pinagsamahan natin? Sabi mo noon, mahal mo ako. Ang sabi mo, kahit anong mangyari, ako lang ang mamahalin mo. Ano? Nakalimutan mo na o nung umpisa pa lang hindi mo naman talaga ako minahal? Tama na, Owen, please. Huwag na nating ungkatin pa ang nakaraan. Sorry kung nasasaktan ka. Pero ito ang katotohanan na dapat nating tanggapin. Hindi natin pwedeng ipilit dahil gusto natin. Na-realize ko na tama si Dad. Mas magiging maayos ang buhay ko kay Dave. Nakikiusap ako sa'yo. Please, palayain mo na ako. Hindi ko alam kung paano maiibsan ang sakit na nararamdaman ko ngayon, Lorna. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Sana lang alagahan at mahalin ka niya katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Wala akong karapatan na ikulong ka sa relasyon na hindi ka na masaya. Kahit masakit, at hindi ko alam kung kakayanin ko. Sige, palalayahin kita. Hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa na pagdating ng araw, babalikan mo ko. Sana sa panahon na yun, kaya mo na akong ipagmalaki sa mga magulang mo. Sana hindi pa uli ang lahat para sa atin. Mag-iingat ka palagi. Salamat sa lahat-lahat. Salamat sa pagmamahal, Owen. Sana, kung hindi na dumating ang tamang pagkakataon para sa ating dalawa, makahanap ka sana ng taong mamahalin ka ng sobra-sobra. Yung kaya kang ipaglaban at hindi ka iiwan. Yun ang first heartbreak ko. Pero dahil doon, mas nagsumikap ako na makapag-abroad. Hanggang sa natupad ko ang pangarap kong makapagtrabaho sa ibang bansa. Naging welder ako sa Saudi Arabia. Kumikita ako ng mahigit 60,000 per month, kaya mabilis akong nakaipon at nakapagpundar ng mga ari-arian. 2 taon yung kontrata ko sa Saudi Arabia. Malaki na ang pinagbago ng buhay ko pagbalik ko sa Pilipinas. Napaayos ko ang bahay namin at nakatulong ako sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Nabalitaan ko rin na nasa Maynila na nakatira si Lorna at ang asawa niyang si Dave. Kahit paano, nalimutan ko na ang mga nangyari sa amin at ang sakit na naramdaman ko noon. Hindi nagtagal, nakilala ko si Ella. Kasambahay nila Chris. Mabait siya, masipag, at medyo may pagkasuplada. Panganay siya, ulila sa ina at tanging siya ang katulong ng tatay niya sa pagpapaaral ng 4 niyang kapatid. Naaalala ko ang sarili ko sa kanya. At kahit bago pa lamang kami magkakilala, naging palagay agad ang loob ko sa kanya.
Pre, napapadalas yata ang pagdalaw mo sa akin. Miss mo na ako, no? Pakis nga. Sira, puro ka kalokohan. Masama bang dumalaw? Lalo na kapag ganun kagandang nakikita ko. Ayun oh. Sus, kaya naman pala. Type mo si Ella? Kaya pala kulang na lang dito ka na ulit tumira sa amin. Ligawan mo na. Kung hindi, liligawan ko yan. Sige ka. Huwag naman pre. Ang dami mo ng chicks, ibalaton mo na sa akin to. Kapag niligawan mo siya, talo na naman ako. Sa kuwapo mong yan, kung ako babae, hindi mo pa ako nililigawan, sasagutin na agad kita. Tarantado. Mababakla ka pa yata sa akin, tol. Biro lang pre. Pero seryoso. Mukhang tinamaan yata ako kay Ella. Buti naman nakalimutan mo na si Lorna. Ang problemahin mo ngayon kung paano mo popormahan yan. Alam mo na, medyo may kasungitan yan eh. Kaya ko yan. Susubukan ko lang. Malay mo naman. Sandali lang pre, kukumustahin ko lang. Good luck, pre. Mukhang tinotoyo pa naman. Anong oras na ba? Ay, hindi na ako natapos sa mga gagawin. 10:00 na naman. Magluluto pa ako, maglalaba at mamamalansya. Ang hirap maging mahirap. Pero kailangan magsumikap. Wala eh. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Ang sipag naman. Ay, sungot! Ano namang ginagawa mo dito? Kung mga asar ka lang din naman, pwede ba lumayas ka na? Huwag ngayon, okay? Marami pa akong gagawin, oh. Tutulungan na kita. Basic lang yan. Wag na! Ako na! Baka mapagalitan pa ako ng mga amo ko. Baka sabihin nila inutusan kita. Paano kung mawalan ako ng trabaho, Aber? Kapag hindi ka tumigil sa kakangawa, hahalikan kita. Subukan mo lang babasagin ko tong pinggan sa pagmumukha mo. Biro lang. Uy, ang sungit mo talaga. Pero alam mo, Ella, kahit nagsusungit ka, maganda ka pa rin. Alam mo kung hindi ko lang iniisip na kaibigan ka ni Sir Chris? Baka kung ano nang nagawa ko sa'yo, istorbo ko talaga kahit kailan eh. Istorbo, tinutulungan na nga kita eh. Hindi ka nga nakakatulong. Hindi ako komportable na nandito ka. Ang sabihin mo, kinakabahan ka. Tignan mo nga yung pisngi mo, namumula. Huwag kang masyadong pahalata na nagkakagusto ka na rin sa akin. At nang nagsaboy ang Diyos ng kayabangan, sinalo mo lahat. Gwapo ka? Blech. Bakit, hindi ba? Bagay nga tayo eh. Maganda ka. Gwapo ako. Dalaga ka. Binata ako. Pwede kaya kitang ligawan? Kung idadagdag mo lang naman ako sa koleksyon mo, Owen, tantanan mo na lang ako. Maraming umaasa sa akin kaya tumigil ka na sa pambobola mo. Hindi porket katulong ako at hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, kaya mo nang bilugin ang utak ko. Grabe ka naman. Hindi ako ganung klaseng lalaki. Isa pa, hindi naman ako mag-aaksaya ng oras kung hindi talaga kita gusto. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, papatunayan ko sa'yo na hindi mo pagsisisihang tinanggap mo ako sa buhay mo. Huwag kang ang atat. Pag-iisipan ko. Ay, kulit. Kukulitin talaga kita hanggang sa maging tayo. Kahit pa araw-araw mo akong sungitan, sige lang. Di tignan natin kung hindi ka mapagod. Dami-daming babae dyan. Yung hindi ka na pahihirapan sa panliligaw. Ako ba talaga napagtripan mo? Tama. Maraming ang babae. Pero kung hindi lang din naman ikaw, wag na lang. Sigurado ako sa nararamdaman ko sa'yo, Ella. Ikaw yung babae na dapat pakasalan. Pakasalan? Tapos ano, kapag sawa na pwede na ring palitan? Ganun ba yon, Owen? Kailangan pa ako ng mga kapatid ko. Hindi pa ako pwedeng mag-asawa. May nalalaman ka pang kasal dyan, kalokohan. Yung iba nga, kinasal tapos ano? Kapag nakakita ng iba, akala nila yung asawa nila SIM card na anytime pwedeng palitan.
Problema sa'yo, hindi mo pa man ako nakikilala ng lubusan, ikinukumpara mo na agad ako sa iba. Hindi naman ako nagmamadali. Hihintayin kita kung kailan handa ka na. Nagtagumpay ako sa panliligaw ko kay Ella. Hindi ako tumigil na ligawan siya hanggang sa sinagot niya ako. Lagi ko siyang pinupuntahan para tulungan sa mga ginagawa niya. Magkasosyo kami sa negosyo noon ni Chris. Doon muna ako sa bahay nila tumutuloy. Bumabiyahe kami papuntang Catanduanes para magnegosyo ng construction materials, tulad ng kahoy at semento. May-ari ng malalaking bangka ang pamilya ni Chris na ginagamit namin sa pagbabiyahe. Madalas kaming lumalabas ni Ella tuwing linggo. Dahil nagmamahalan kami at laging magkasama, hindi na namin nalabanan pa ang bugso ng aming mga damdamin. Hanggang sa may nangyari sa amin. Takot na takot siya noon dahil lingid sa kaalaman ng tatay niya na may boyfriend na siya. Mahal, alis ako bukas ha. May biyahe kami ni Chris. Baka sa susunod na linggo pa kami babalik. Sige, mag-iingat ka ron ha. Bakit ka malungkot? Pambihira naman. Hindi pa ako maalis, namimiss mo na ako agad. Hindi kita mamimiss. Iritang-irita na nga ako sa pagmumukha mo eh. Grabe ang sama mo naman sa akin. Bagong ligo naman ako, mahal ah. Hindi pa naman nangangasim yung kilikili ko. Ano bang kinain mo? Wala naman. Wala nga akong ganang kumain eh. Ano bang nararamdaman mo? Pa-check up ka na kaya habang hindi pa ako umalis. May lagnat ka ba? OA mo naman, mahal. Nahihilo lang ako sa sobrang antok. Pero hindi ko nga alam kung bakit eh. Mahal, may itatanong ako. Ano yon, mahal? Dinatnan ka na ba? Bakit mo natanong? Ano na namang iniisip mo, ha? Bakit galit? Seryoso ako. Hindi pa. Oo nga, no? Owen, hindi kaya. Buntis ka yata, mahal. Magiging tatay na ako. Yes! Sira ka pala eh. Gusto mo bang patayin ako ng tatay ko, ha? Hindi pwede. Ikaw kasi kasalanan mo to eh. Mahal, huwag ka nang umiyak. Hindi makakabuti sa baby natin yan. Sige ka, papangit yan. Ano nga gagawin ko? Kapag nalaman ni tatay, malalagot ako. Siguradong magagalit yun sa akin, pati na rin sa'yo. Hindi niya nga alam na may boyfriend ako eh, tapos uuwi ako sa amin ng buntis. Bakit ka ba natatakot? Mahal, paninindigan naman kita. Pakakasalan kita at kakausapin ko ang tatay mo. Huwag ka nang umiyak. Halika nga rito. Kailangan mo lang ng mahigpit na yakap at maraming kiss. Para makasiguro tayo. Magpapacheck up na tayo ngayon. At sa susunod na linggo, uuwi tayo sa inyo. At kakausapin ko ang tatay mo, okay? Kinakabahan pa rin talaga ako. Pasensya ka na ha. Sigurado ako na magwawala sa galit yun. Baka mamaya masaktan ka pa niya. Ayaw ko namang mangyari yun. Okay lang yun. Sasaluin ko lahat ng suntok o kahit habulin niya pa ako ng itak. Siguro naman, hindi na kayang mawalan ng tatay ang magiging apo niya. Mahal, paano ba yan? Titigil ka na sa pagtatrabaho. Iuuwi na kita sa bahay. Kaya lang, paano mga kapatid ko? Ako ang bahala. Alam ko naman yon. Hindi naman dahil asawa na kita, kakalimutan mo na sila. Magtutulungan tayo sa lahat ng bagay. Basta, alagaan mo ang sarili mo at ang baby natin.
Mahal na mahal kita at hindi na ako makapaghintay na pakasalan ka. Nang nasiguro namin na buntis nga si Ella, hinanda ko na po ang sarili ko na kausapin ang tatay niya. Sa kwento pa lang po kasi ni Ella ay hindi po talaga mawalang mga tug ang tuhod ko sa takot. Pero nilakasan ko ang loob ko para sa aming dalawa ni Ella. Wala to anak. Meron lang akong gustong putulin. Huh? Ano po yun, Tay? Di pang gatong. Bakit? Meron ba akong ibang dapat pang gamitan nito? Bagong hasa pa naman to. Tatay, akin na po yan. Mag-usap-usap po muna tayo. Upo ka muna, Tay. Ilalagay ko lang muna po ito sa kusina, ha? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Anong sadya mo? Sino ka naman, iho? Manliligaw ka ba ni Ella? Tay, girlfriend ko na po si Ella. 6 na buwan na po. But sinong tinatawag mong tatay? Ella, halika nga dito. Tay, sorry po. Wag naman na po kayong magalit. Makakasama po sa apo ninyo. Tarantado! Ako ba pinaglololoko nyo? Buntis ka, Ella? Ikaw naman, iho, halika dito. Binuntis mong anak ko? Saan ka kumuha ng lakas loob na galawin ng anak ko, ha? 6 na buwan pa lang kayong dalawa, binuntis mo na agad. Tay, huwag niyo naman pong saktan si Owen. Ako na pong nakikiusap sa inyo. Tumahimik ka kung ayaw mong tuluyan ko tong lalaking to. Hoy, ikaw! Pakasalan mo ang anak ko at siguruhin mo na hindi mo sasaktan. Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo ba? Tay, opo. Pero nahihirapan na po akong huminga. Baka po mamatay na ako dito at hindi ko na magawa yung mga sinabi mo. Maigi nang alam mo kung anong pwede kong gawin sa oras na hindi mo panindigan ng anak ko. Huwag ho kayo mag-alala. Pakakasalan at bibigyan ko ho ng magandang buhay ang anak nyo. Isa po, ako na ho ang bahala sa responsibilidad niya sa mga kapatid niya. Gusto ko rin nung makatulong sa pamilya ng mapapangasawa ko. Hindi mo naman kailangang gawin yon. Sapat na sa akin na maalagaan mo siya ng maayos, lalong-lalo ng magiging apo ko. Pero kung seryoso ka dyan sa sinasabi mo, ano ba naman natatanggi pa ako sa grasya? Ano bang gusto mong ulam at ipagluluto kita? Ikaw, buntis. Asikasuhin mo tong bisita natin. Magsaing ka na. Ay, naku. Si tatay talaga, oh. Tigilan mo nga ako dyan. Lalandi-landi. 6 na buwan, nagpabuntis ka na. Di ka man lang nagpakiipot. Sige na, magsaing ka na. At ako nang bahala magluto ng ulam natin. Tay, wag na ho kayo mag-abala. Kahit ano na lang po, okay na po sa akin. Gusto ko lang ho magpasalamat ngayon pa lang. Huwag ka pa rin masyadong kampante, bata. Kahit buntis at manganak na yung anak ko, malaman ko lang na hindi mo yan tinrato ng maayos. Kukunin ko uli yan sa'yo. Gusto kong makausap ang mga magulang mo nang mapag-usapan ang kasal nyo. Huwag mo nang hintayin pa na lumaki ang tiyan yan. Alam mo naman, maraming chismosa dyan. Ayaw kong pagpiestahan nilang anak ko at maging pulutan ng chismisan. Tatandaan ko ho lahat ang sinabi nyo. Sa lalong madaling panahon, magpapakasal na ho kami. Habang nag-aasikaso ho ng kasal, kung pwede po sana, isama ko na siya sa bahay para po maalagaan ko siya ng maayos. At kapag nasa trabaho po ako, maalagaan siya ni nanay. Mabait ba yung nanay mo? Baka naman sungitan ng anak ko kapag wala ka, ha? Alam mo, yung nanay ko dati, parang tigre. Kapag wala ako, inaaway pa lang asawa ko. Buti ho, hindi kayo nagmana sa nanay niyong tigre. Hindi naman. Hindi naman masyadong halata.
Sige, magluluto muna ako. Ella, dito ka na. Ako nang bahala dyan. Sige ho, Tay! Mahal, kumusta? Ito, medyo nakakahinga na. Grabe yung kaba ko kanina. Kung hindi ko lang kayo iniisip ng baby natin, gusto ko nang tumakbo pa uwi. Pasensya ka na, mahal, ha? Ang swerte-swerte ko naman. Parang kailan lang. Inis na inis ako sa'yo, pero ngayon, magkakaanak na tayo. Alam mo, hindi ako nagsisi na nagpabola ako sa'yo. Tatlong buwan nang buntis si Ella nung nagpakasal kami. Meron na kaming sariling bahay noon. Para may kasama siya sa bahay kapag umaalis ako. Pinatira namin ang dalawa niyang kapatid na babae na noon ay high school pa lamang. Nang nanganak siya, mas lalong naging masaya ang pagsasama namin. Babae ang panganay naming anak. Tuwang-tuwa si Tatay Ted noon, lalo na't unang apo niya ang baby namin. Bilang mag-asawa, hindi po nawawala ang tampuhan at away. Pero wala po kaming pagtatalo na hindi namin pinag-uusapan ng maayos. Mahigit 1 taon pa lamang po noon ang panganay namin nang magdalang tao ulit, si Ella. Naging abala na po siya sa pag-aalaga ng mga anak namin at ng mga gawaing bahay. Kaya may mga pagkakataon po talaga na napapabayaan niya ang sarili niya. Lagi rin po siyang pagod, kaya nawalan po siya ng oras para sa akin. Hanggang sa isang araw, hindi ko po inaasahan na magkikita po ulit kami ni Lorna. Bagong hiwalay po siya noon sa asawa niyang si Dave. Naging hingahan niya po ako ng sama ng loob. Hanggang sa hindi ko po namamalayan na parang bumabalik po yung pagtingin ko sa kanya. Bagay na hindi ko na po napigilan at palihim na po kaming nagkikita sa bahay nila Chris. Hanggang sa... Sir Chris, alam kong nandito si Owen. Gusto ko siya makausap. May importante lang akong dapat sabihin sa kanya. Naku, Ella, tulog na tulog pa yon. Bale, madaling araw na kasi dumating kaya hindi na siya nakauwi. Sandali lang, hintayin mo na lang siya dito. Ako nang gigising. Bakit ba? May tinatago ba kayo sa kwartong yan? O baka naman totoong nalaman ko na may babae ang kaibigan mo? Ella, wala. Hindi yun magagawa ni Owen sa'yo. Talaga ba? Eh kung ganon, huwag kang humarang dyan. Ako ang asawa, akong gigising sa kanya. Tabi! Owen, may maingay sa labas. Owen, gumising ka. Owen? Sino? Anong sino? Ikaw, sino ka ba? Ano ginagawa mo dito? Ella! Wait, magkakilala kayo? Bobo pala tong haliparot na to eh. Asawa ko yung kasama mo ngayon. What? Asawa? May asawa ka na, Owen? Nagulat ka? Ang galing ng asawa ko, hindi ba? Ang galing! Nagpapakahirap ako sa pag-aalaga ng mga anak mo. Habang ikaw, feeling binata at nakikipaglandian sa babaeng to. Ngayon sabihin mo sa akin, Owen, mahal mo ba to, ha? Mahal mo ba tong babaeng to? Ella, hindi! Asawa kita! Mahal ko kayo ng mga anak natin! Paano mo nagawa sa akin to, Owen? Bakit hindi mo sinabi na may asawa ka na? Bakit? I hate you! Ayaw na kitang makita! Sandali, saan ka pupunta? Ano?
ka ng ganun-ganun na lang? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi ko nga alam, di ba? Pareho lang tayong niloko ng lalaking yan. Para sa katangahan mo. Umalis ka na kung ayaw mong kalbuhin kita at baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Ella, tama na yan. Isa ka pa! Konsentidor ka! Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Ano, aksidenteng pagising mo nandito na siya sa tabi mo? Nagbabahay-bahayan kayo at aksidenteng nahubaran mo siya? Sige, paano mo nasabing hindi mo sinasadya at hindi mo ginustong lokohin ako? At saktan ako ng ganito! Hinding-hindi kita mapapatawad. Manluloko ka! Baboy ka! Naawa lang ako sa kanya. Ex-girlfriend ko siya at may pinagdadaanan lang siya ngayon. Ibang klase. Dapat ba palakpakan kita? Naging mabuti kang lalaki at nandito ka para i-comfort yung ex mo? Hindi naman ako na-inform na pwede pala yun. Anong klaseng comfort naman ang binigay mo sa kanya? Concern ka sa nararamdaman niya? Eh ako, naiisip mo man lang ba kung anong mararamdaman ko? Saksakan ka ng kate at katangahan. Bagay nga kayong dalawa. Ang mabuti pa, magsama na kayo. Mula ngayon kalimutan mo na kami ng mga anak mo. Dahil hindi ko kailangan ng asawang sinungaling at manloloko. Mahal, sandali. Ayusin naman natin to. Bitawan mo ako! Nandidiri ako sa'yo! Yun na ang pinakamatinding problema na kinaharap namin bilang mag-asawa. 1 linggo akong hindi makauwi sa bahay noon. Katakot-takot na sermon ang inabot ko kay Tatay Ted at maging sa mga magulang ko. Nawalan ng tiwala sa akin ang asawa ko. Araw-araw kong pinagsisihan na nagawa ko yun sa kanya. Sa kabila ng mga nangyari, doon ko napagtanto na hindi ko pala kayang mawala si Ella sa buhay ko. Lalong-lalo na ang mga anak namin. Kahit hindi madaling ibalik ang tiwala sa akin ni Ella, ginawa ko ang lahat para ipakita at maiparamdam sa kanya na pinagsisisihan ko ang nagawa ko. At kailanman ay hinding-hindi ko na siya sasaktan pang muli. Isang beses noon, pauwi ako sa bahay galing trabaho nang biglang mawala ng preno ang motor na sinasakyan ko. Nawalan ako ng malay at pagising ko, nasa ospital na ako. Owen, gumising ka na. Hindi na ako galit sa'yo. Huwag mo naman kaming iwan ng mga bata. Ay nako, tumigil ka na nga sa kakaiyak. Buhay pa yan. Malayo sa bituka ang tama. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Patay! Nagka-amnesia. Hindi mo ba maalala kung sino ako? Makakalimutan ba naman kita? Hindi ko lang maalala kung bakit nandito ako sa ospital. Ang sakit ng ulo ko, mahal. Tatanga-tanga ka sa pagdadrive ng motor. Yan na napala mo. Kulang pensa, sakit ng ulo na binigay mo sa anak ko. Tatay, wag na muna ngayon. Kung pwede lang, kalimutan na muna natin yung mga nangyari. Oo, nagkamali siya. Nasaktan niya ako pero nakita ko naman kung paano niya pinagsisihan ang lahat. Aba, dapat lang. Dahil kung maglolo ko pa siya, ako na mismo maghahatid sa kanya kay San Pedro. Tay, kahit araw-araw pa ho akong humingi ng tawad, alam kong hindi ko na po maibabalik ang tiwala niyo sa akin.
Pero hindi pa ako mapapagod na patunayan na pinagsisisihan ko na po ang ginawa ko sa anak niyo. Mahal, alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Salamat kasi sa kabila ng nagawa ko, hindi mo pa rin ako pinabayaan. Nandito ka pa rin sa tabi ko. Nasaktan ako. Natural lang na magalit ako. Pero, hindi naman mawawala yung katotohanan na asawa kita. Nangako ako na mamahalin kita kahit anong mangyari. Hindi ko naman hahayaang masira ang pamilya natin dahil lang sa galit eh. Sana lang, nagbago ka na talaga. Kasi hindi naman madaling makalimot. Maraming beses ko nang sinubukan na kalimutan at patawarin ka. Kaya lang, paulit-ulit ko pa rin naaalala yung mga nangyari. Pero hindi ko pala kayang mawala ka. Akala ko kasi... Sus! Takot ka lang mabiyuda ng maaga. Kung makaiyak ka, akala mo burol na. Tay, nag-aalala lang naman ako. Siyempre, asawa ko siya. Tatay siya ng mga anak ko. Kahit loko-loko to, mahal na mahal ko pa rin siya. Ay nako, Ella. Ubod ka ng karupukan. Nung isang araw lang gusto mo nang hiwalayan yan. Tapos ngayon, bahala nga kayo dyan. Magpapahangin muna ako sa labas. Hindi ko alam kung kakayanin ko na wala ka. Natakot ako na baka iwan mo ako. Pati na rin ang mga bata. Ikaw kasi, sa dami ng pwedeng maging babae yung ex mo pa. Ano namang laban ko sa kanya? Mayaman yun. Sexy at maganda. Dahil ba hindi ko na maasikasong sarili ko? Dahil ba hindi na ako kasing ganda ng dating Ella na nakilala mo? Kaya gusto mo makipagbalikan sa kanya? Akala ko ba kalimutan na natin yan? Mahal, wag mo sanang isipin na may mali sa'yo. Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Naging mahina ako. Hindi ko iniisip lahat ng sakripisyo mo para sa mga anak natin. Maganda ka pa rin at napakabuti mong asawa. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kapag nasaktan ulit kita. Nakita mo na kung paano ako magalit. Mas malala pa ako sa tatay ko kaya kung maglolo ko ka ulit sa tingin ko panahon na para gamitin yung itak ni tatay. O di kaya yung labaha. Siguradong titigil yung pambababae mo. Huwag naman ganun, mahal. Hindi pa man tayo nagkakaanak ng lalaki. Tinatakot mo na naman ako. Ang ba dapat lang? 2 bagay lang yan. Magtitino ka o mapuputulan ka. Magtitino na lang talaga ako, mahal. Parang napipilitan ka lang yata eh. Alam mo, namiss ko pala to. Parang ang tagal ko nang hindi tumatawa. Nakakamiss din palang maging masaya. Kaya magpagaling ka na, ha? Sigurado, miss na miss ka na ng mga anak natin. Mahal, alam ko na kung paano ako gagaling agad. Paano? Kailangan ko lang ng mahigpit na yakap at maraming kiss. Ano? Tumigil ka nga dyan, nasa ospital tayo. Sige na, kahit isang kiss lang, gagaling na ako. Hoy, tigilan niyo yan ha. Pambihira, ang lalandi nyo. Ang mabuti pa, uminom kayo ng tubig para naman mahimasmasan kayo. Dahil sa mga nangyari, mas naging matibay kaming mag-asawa. 1 linggo ako bago ako nakalabas ng ospital. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi niya ako napuruhan. Para sa akin,
Pangalawang pagkakataon ko na yon na ayusin ang pamilya ko. Marami akong natutunan sa mga pagkakamali ko. Kaya naman naging mas mabuting asawa ko at tatay sa mga anak ko. Nadagdagan pa ng isang lalaki ang anak namin. Nagpatuloy ako sa pagnenegosyo at napag-aral ko sa private school ang mga anak namin. Malaking bagay ang suporta at pagmamahal ng asawa ko sa mga anak namin at kung paano nanatiling matibay ang pagsasama naming mag-asawa. Maraming beses man siyang napagod, nasaktan, ngunit araw-araw niyang pinipiling maging mabuting asawa at ina. Sa kasalukuyan ay nasa kolehiyo na ang 2 babae kong anak sa kursong engineering at psychology. Nasa high school naman ang bunso kong lalaki. Masaya ako na napalaki namin ang mga anak namin na may respeto at takot sa Diyos. Hindi man ako perpektong asawa, ngunit tinitiyak ko na masaya at pinagsisilbihan ko si Ella araw-araw. Maswerte ako na siya ang babae na aking pinakasalan at makakasama ko habang buhay.